Hindi tumigil ang angel kong magbabala sa akin. Pero mula nang mangyari yung sa fiestahan, hindi ko na ulit narinig ang boses niya. Pero mas naging strong yung connection namin. Yung gut feeling ko, lumakas at alam kong siya yun. Kaya lagi ko nang sinusunod ang gut feeling ko. Ngayon, nandito na ako sa ibang bansa. Kasama ko na dito si Lola at dito na rin ako nakapag-asawa. Ang asawa ko taga dito at galing siya sa pamilyang iniiwasan kasi masasama ang ugali. Pero ang asawa ko hindi. Mahal siya ng mga tao. Takot lang siyang tulungan in public noong kabataan niya kasi nga siga ang nanay at tatay niya. Both sides napakasiga at mga bully. Kaya nung naglalandian na kami, marami sa mga katrabaho ko ang nagsasabi sa akin na pag-isipan kong mabuti kung sure ba ako sa sinusuong ko. Syempre sa akin sure ako. Pero dahil sa mga kwento nila, natakot ako para kay Lola. Mag-isa lang kasi siya lagi sa bahay pag umaga. Kaya nagpakasal kami ni Alice ng asawa ko ng palihim. Nagpa-assign ako sa kabilang county at lumipat kami doon kasama si Lola. Alam ko namang napakalapit pa rin ng pinaglipatan namin. Pero kasi yung county lang na yun yung may bakante. Kaya nangako na lang kami ni Alice na mag-iingat. One time, nagkaayaan kaming magkakatrabaho na uminom. Nagpaalam ako kay Alice at pumayag naman siya. Nagsabi din ako kay Lola. Ang usapan namin ni Alice, susunduin niya ako ng 11 sa bar kung saan kami magiinom. Ayaw niya kasing mag-drive pa ako nang nakainom. Doon sa bar, nanonood sila ng baseball. Ako na walang hilig sa larong yun, inabala ang sarili sa mga kutkutin. Tapos maya-maya, biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok. Napaunat ako ng upo. Tapos ewan ko, pero may nagudyok sa akin na dahang-dahang lumingon sa gawin ng pinto. At doon ko nakita ang hilaw kong biyenan at dalawa kong bayaw. Naglalakad sila papunta sa bartender. Tapos bigla na lang, parang may malalaking kamay ang humawak sa kamay ko. Mainit, pero hindi nakakapaso. Comforting, ganyan. May parang pwersa din na nagtungo sa ulo ko. Dama ko na may humihinga sa tuktok ng ulo ko. Hindi rin nagtagal, uminit na rin ang balikat at likod ko. Parang may nakayakap sa akin na sobrang laking tao. Hindi rin nagtagal na tahimik sa buong bar. Tapos narinig ko ang pangalan ko. Boses yon ng biyenan kong hilaw at yung bartender. Biglang natahimik ulit nung may magtanong kung bakit nila ako hinahanap. Nabosesan ko. Sila Brixon. Yung pulis na yung dalawang anak niya binibabysit ni Lola. Malaking tao si Brixon. Siya din yung siga dito pero hindi siya bully. Malalaking mga tao din yung mga barkada niya. Para silang mga Vikings o gladiator. Mga gentle giants nga lang. Hindi ko narinig yung sagot ng biyenan ko. Pero matapos magtanong ni Brixon, bigla na silang umalis. At pagkaalis nila, nawala yung pakiramdam na parang may nakayakap sa akin. Bigla namang natapon ng mga nasa mesa kasi nasipa ng mga katrabaho ko. Minumura-mura nila ako. Kanina daw kasi bigla na lang akong nawala. Tapos biglang litaw na naman daw ako. Si Brixon nun kinausap ako. Syempre kunento ko sa kanila. At dahil nga magkatabing county lang, kilala nila yung pamilya ni Alice. Nang gabing yon, hinatid ako nila Brixon pa uwi. Tapos binilinan akong dapat daw may baril ako sa bahay. Kasi halangang bitukan ng mga in-laws ko. Kaso hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na bumili. Dahil sa sumunod na gabi, sakto talagang pinag-overtime kaming lahat ng bossing namin. Mabait yung bossing namin. Kaya hindi kami makatanggi. Kaso, wala pa atang isang oras sa overtime
Pinuntahan na ako sa trabaho ng isang pulis. Pinapapunta ako sa station. Yung boss namin nun tinawagan agad ang abogado niya. Ang bilin niya pa sa akin, huwag akong magsasalita hanggat hindi dumarating yung abogado. Sumama naman sa akin yung isa kong katrabaho na si Pete. Ang buong akala ko talaga nun makukulong ako. Kaya lang pagdating ko naabutan ko si Alice at Lola doon at nalaman ko na nakadetain ang biyenan ko at yung dalawang kuya ni Alice sa station. Ang kwento ni Alice at Lola, nagpipilit silang pumasok sa loob ng bahay. Kaso nga dahil laking pinas kami ni Lola, yung pinto sa sala at kusina at mga bintana may grills. Kaya habang sinisira pa nila yung grills na pintuan, nakatawag na si Lola sa 911. Tapos naglock sila sa attic. Pero nagtaka sila nung nakarinig sila ng putukan at sigawan. Nang sumilip sila, nakita nila na nakasalampak sa lupa yung tatlo at nanlalaki ang mga mata na parang takot na takot. Nakaharap sila sa may front door. Tapos hindi lang sila Lola ang nagkwento sa akin ito, pati mga kapitbahay namin. Nakarinig daw sila ng growl na sobrang lakas na nagpasakit sa mga tenga nila. Para daw sa malaking hayop galing. Pinatuloy din kami ng sheriff sa bahay niya panandalian. Doon ako takang-taka pero hindi na ako umalma. Siguro mga 3 araw pa bago kami nakabalik sa bahay namin. Tapos doon ko na nalaman ang buong detalye. Nahulihan pala ng pinagbabawal na gamot yung tatlo. Yung dami, sapat na para ma-involve ang FBI. Ni-raid nila yung mga bahay ng mga kaanak ni Alice. At sa bahay ng biyenan ko, andun niluluto pala lahat. Siguro nasa 70% ng mga kaanak ni Alice yung nakulong dahil doon. May nagsabi pa nga na baka hindi na makakalabas lalo yung mga biyenan ko dahil nakitaan din ng masiselang video ng mga bata yung mga computer nila. Nang umiyak si Alice, nalaman kong totoo yun at isa siya sa maraming biktima nila. 4 na buwan mula nang mangyari yun, dinalaw ako nila Brixon. At eto ang kwento nila. Nang gabing mangyari yung pagsugod ng pamilya ni Alice sa bahay, naratnan nga sila nila Brixon na sumisigaw. Yung biyenan ko pa nga daw na lalaki padukot na sa mga mata niya. Nang makalma naman sila sa station, sabi nila may malaking nilalang sa may porch namin at nakasisilaw daw yung bumabalot na liwanag sa nilalang na yun. Hindi na nila kinontra yun kasi ayaw nilang magamit sa korte yun para hindi makulong sa totoong kulungan yung tatlo. Pero si Brixon na lumaking Katoliko, sabi niya naniniwala siyang guardian angel namin yun.